Hey guys, another day. Syempre, another video na naman tayo. So for today's video, tara at samahan nyo nga akong gumawa nitong hardbound notepad. Di ko alam kung tama bang tawag nito, pero dahil notepad nga siya, tapos meron pang cover na naka-hardbound. Kaya ayan, tinawag ko na nga hardbound notepad. Charis. Ito dahil nakapag-print na nga ako dito. So gumamit pa ako ng rim cutter sa pag-cut para nga mapantay nga natin. So yung size nga ng ating notepad is 10 by 18 cm nga. So ito nga yung ni-request nga ni client na size. Kung baga ka-size nga lang pala ito ng long wallet. Sa pag-i-edit naman ito, so ayan, sa Canva pa ako nag-i-edit ng mga design nga. And print ko naman ito sa 80 GSM na hard copy na bond paper. And 50 pieces each pad nga pala ito. And each pad naman, iba't ibang name siya. Kaya pwedeng-pwede din pala itong pang souvenir sa mga kasal nga, o diba? So after nga natin siyang makat, so ayan, gumamit naman ako ng padding glue para nga madikit na nga natin itong mga pages ng ating notepad nga. So nag-first layer, second layer, and third layer nga pala ako dito sa ating notepad para talaga kapit na kapit. And binabad ko nga siya 24 hours bago ko nga sila paghiwa-hiwalayin. O, diba? Pakabongga. So, sa paggawa nga nitong hardbound notepad, so, 45 pieces nga itong ginawa ko. So, mga 3 to 4 days ko din itong ginawa. O, diba? Pakabongga. At dahil tapos na nga tayo sa ating mga insert, dito naman tayo sa ating cover. So, before nga pala ako nag-proceed sa pag-edit nga ng cover, so, sinukat ko na nga muna yung kapal ng ating notepad nga. Andito sa cover nga natin, gumamit nga ako ng tatlong klase na photo top, itong glossy, leather, at saka itong glitter nga. Bali, itong leather nga, ginamit ko nga dito sa mga panlalaki na design. And yung glitter naman, at saka yung glossy, doon ko naman ginamit sa ating mga pang girly-girly. Diba? Dahil madami nga nilagyan natin ng photo top, so ayan, nakadiscover nga ako na pwede palang gamitin itong chipboard na ito. O diba, mas napabilis yung trabaho ko nito nung ginamit ko nga itong chipboard sa paglagay nga ng photo top. And another fast forward, natapos na nga natin lahat, lagyan ng photo top. Siyempre, proceed na nga tayo dito. Ayan, gagamit na nga tayo dito ng chipboard. Yung kapal naman ng ating chipboard is 1mm nga yung gamit ko kasi ito nga lang yung available. Nagkulang pa nga ako nito, so mano-mano cut pa nga ako. Naubusan na ako ng naka-pre-cut. And ito naman yung ating insert. So, ayan, before naman ako nag-cut ng chipboard, so, syempre, ayan, sinukat ko nga yung kapal nga ng ating notepad. So, kailangan nga na masukat mo nga para tansya din or tama nga dito sa ating layout. So, kung napanood nyo yung mga hardbound video ko nga, so, parang ganun lang din naman. Dito nga lang, hindi nga tayo gagamit dito ng binding machine or wire. And dahil sticker paper nga yung prinintahan ko dito sa ating cover, syempre, ayan, ididikit na nga lang natin dito yung ating chipboard. And yung size naman ng pagitan ng ating mga chipboard is tansyahan ko nga lang yan siya. Hindi ko na nga siya ginamitan nitong ruler kasi nga malaki nga yung distansya niya and maliit nga lang yung ano natin, itong notepad. Ayan, tansyahan mode nga yung ginamit ko dito, diba? Kumbaga, tamang-tama nga lang na ma-bend o ma-fold nga natin itong cover natin. After ko nga malagay itong mga chipboard natin, so kinat ko naman yung mga sa gilid nga. Then after nun, syempre ayan, ididikit na nga natin yung mga exist na sticker nga dito. Gumamit nga lang ako nitong squeegee para ayan, mapantay o maayos nga natin yung paglagay o pagdikit ng ating sticker. And ito na nga, o diba? Effective yung tansyahan mode natin. So, ayan, paalala lang guys, or reminder lang sa inyo na hindi ako expert sa mga ganito. Kumbaga, natututunan ko lang din talaga ito, kakanood ng mga video nga. And syempre, tamang-tamang explore din. After nun, syempre, ayan, gagamit nga tayo dito ng garter and itong eyelet puncher kasi magbubutas nga tayo dito. And syempre, itong glue na, ano natin, pang malakasang glue. O, diba? At dahil hindi naman kakapalan itong chipboard na ginamit natin, so, ayan, i-glue ko nga lang siya dito. Yung iba nga, kapag makapal nga yung ginagamit nila na chipboard, so nililibing nila itong garter, o diba? So sa akin kasi manipis lang siya, so ginamitan ko nga lang siya ng glue. And ayan, don't you worry kasi madikit naman itong glue natin. And dito naman, lalagyan nga natin dito ng sticker para matakpan nga itong brown dito. So hindi ko talaga sinagad yung pagtakip dyan guys, dito sa my garter, kasi dito nga natin ilalagay yung notepad natin, so matatakpan din yung garter na yan. So just wait, there's more, o diba? And gumamit
gumamit lang din pala ako ng squeegee para makita nga natin yung ano dyan, kung saan nga tayo magfo-fold. And repeat the process lang naman doon sa mga natira nga. And ito na nga, fast forward na, ayan, nalagyan na natin ng sticker yung likod. And syempre, nalagyan na din natin ng garter. Yung size naman ng garter na ginamit natin dito is 1/4 inch nga. Sa haba naman, so kayo na bahala kasi ayan sa akin, tinansya ko lang din. And ito na nga yung notepad natin, i-attach na nga natin doon sa ating cover. So gumamit nga pala ako dito ng double-sided tape. Ayan, pinalibutan ko talaga ng double-sided tape, pati sa gitna, nilagyan ko na para talaga kapit na kapit. So aside doon, naglagay din ako dito ng padding glue dito sa walang double-sided tape nga, o diba? Hindi ko na lang din talaga alam kung matatanggal pa to sa daming nilagay ko. After natin maglagay ng padding glue, ayan, tinanggal ko lang itong mga cover dito sa ating double-sided tape kasi ayan, i-attach na nga natin dito sa ating cover. And itong sa sample natin, kung nakikita nyo, na cover nga ng white itong ano natin kasi umiral nga yung pagkalutang moment ko dito. Doon ko pala nalagay sa kabila yung sticker nga. Kaya ayan, na doble tuloy. So ayan, after na nga natin ma-attach itong ating notepad and ayan, ready to go na nga siya. And itatry na nga natin isara. O diba? Napakabongga! And sa mga natira naman, ayan, repeat the process lang. Medyo madami-dami din talaga yung nagamit kong double-sided tape dito. Nakaubos ata ako ng 3. Tapos sa padding glue naman, so hindi naman siya magastos sa padding glue. Alam nyo ba guys, yung padding glue ko, so last year pa yun, nung nagsa-start pa lang ako sa printing. Hanggang ngayon, hindi pa nauubos. And thank you so much pala sa mga nag-a-appreciate ng aking design. So maganda daw yung cover natin. O, diba? Nung ine-edit ko pa nga ito sa Canva, medyo hindi talaga ako nagandahan. Pero dahil nag-go na nga si client, okay na daw yun. So dito ko na nga na-appreciate na maganda pala yung mga design ko. Nung nakita ko na nga yung physical product. O, diba? Ito na nga, another fast forward, natapos na nga natin lahat. O, diba? Grabe yung kalyo ko dito. And meron nga tayong 6 na different design. Bali, 3 yung design na pambabae at 3 yung design din yung panlalaki. Pag-design naman ito, guys, ayan, nahirapan din ako. Pero ayan, dahil nagbigay na ng ano si client, na gusto niya yung green na background daw. So, ayan, ako na din yung nag-isip kung ano yung ilalagay ko nga dyan sa green na background. Buti na lang din talaga, nagustuhan nga ni client. Kaya ayan, nag-go na nga siya. O, diba? And ayan, that's it for today's video. See you sa ating next video. Bye-bye!